Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sa kuha ng CCTV na iyan, isang lalaki ang 2 beses naglabas-pasok sa isang apartment. Hindi naman naglilipat ang lalaki. Subalit meron itong inilabas na mahabang kahoy at malaking itim na plastic. At sa pag-usad ng araw na yun, dito na nabunyag ang katotohanan sa mga dala-dala ng lalaki. Ang laman kasi ng plastic bag ay ang nawawala pala niyang hipag. Ating ang alamin kung sino ang lalaking nakunan sa CCTV at ang kahindik-hindik na sinapit ng babaeng biktima. Ang nakakakilabot pa sa krimen na ito, pinaniniwalaang ang biktima pa ay hiniwalay-hiwalay ang kanyang labi ng sospek na pumaslang sa kanya. Ang babae sa ating storya ngayon ay kinilalang si Adriana Pinzon Castellanos, 42 years old o tinatawag ng kanyang pamilya na Ana. Ipinanganak at lumaki si Ana mula sa bansang Colombia. Si Ana ay panganay sa 3 magkakapatid at lahat sila ay puro babae. Masaya at buo nga ang kinalakhang pamilya ni Ana. Ngunit dahil sa isang trahedya na puno ng lungkot ang buhay ni Ana at ng kanyang pamilya. Ito ay dahil pumanaw ang kanyang ina. Pero dahil sa ama ni Ana, muling nanumbalik ang saya at pag-asa ng kanilang buong pamilya. Malapit si Ana sa kanyang ama at kahit may edad na silang magkakapatid, palagi pa din silang nagbabanding. Bilang panganay, mas inuuna ni Ana ang kapakanan ng kanyang mga kapatid. Naiwan nga kay Ana ang lahat ng responsibilidad sa kanyang mga kapatid habang nasa trabaho ang kanyang ama. Mapagbigay, masipag at matalino. Ganyan ilarawan si Ana ng kanyang mga kapatid. Ayon naman sa tatay ni Ana, ang babae ay independent at maaasahan. Malaki ang pasasalamat ng matandang lalaki sa panganay niyang anak na si Ana dahil ito ang naging pangalawang ina ng kanyang mga kapatid. Nang nagkolehiyo na si Ana, siya ay kumuha ng kursong psychology sa University of Santo Tomas sa Bogota ng taong 1997 at nagtapos ng taong 2003. At dahil sa taglay niyang talino, si Ana ay nakuha bilang isang scholar. Matapos iyon, agad namang naghanap ng trabaho si Ana. At simula nga nang kumita na si Ana, palagi niyang nililibre ang kanyang mga kapatid at kanyang mga pamangkin. Mahal na mahal ni Ana ang kanyang pamilya at halos lahat ng oras ng babae ay inilalaan niya sa kanyang pamilya. Ayon sa mga katrabaho ni Ana, ang babae ay may puso at dedikasyon sa kanyang trabaho. Madali umanong lapitan si Ana at hindi madabot sa pagbabahagi ng kaalaman sa kanyang katrabaho. Gusto pa ni Ana na mas maging matagumpay nga sa kanyang karir, kaya naman siya ay muling nag-aral. Si Ana ay mayroong postgraduate specialization sa Human Resources Management at nag-aral siya sa Universidad ng Columbia. At tulad ng una, si Ana ay isa pa ding scholar. At kalaunan, lumipat nga ng trabaho si Ana at natanggap naman siya sa multinational company na Petróleos Energy. Sa kumpanya na ito, mas naging mayabong ang karir ni Ana hanggang siya ay naging matagumpay na psychologist. Bukod doon, nagtrabaho din si Ana bilang human talent specialist at manager sa mga major Colombian companies tulad ng Alquera at Terpel. Sa tuwing may problema ang mga kapatid ni Ana, siya ang madalas lapitan ng mga ito. Subalit bukod sa mga payo at pangaral, madalas ding bigyan ng tulong ni Ana ang kanyang mga kapatid sa pinansyal na aspeto. May pagkakataon pa nga na hindi na pinababayaran ng babae ang pera na inuutang sa kanya ng kanyang mga nakababatang kapatid. Kalaunan si Ana nga ay nakabili na ng sarili niyang bahay na isang residential apartment at isang bahay na malapit sa kanyang mga kapatid. Isa sa mga hilig ni Ana ay ang panonood nga ng mga rock concerts. Marami ang nagugulat na ganun pala ang tipo ng musika ng babae. Paborito din ni Ana ang pagbabasa ng libro at kada linggo, bumibili siya ng bagong libro. Ngunit ang pinakagusto ni Ana ay ang pagta-travel sa iba't ibang mga bansa. At dahil abala sa trabaho si Ana,
Hindi na siya nagkaroon pa ng oras para sa kanyang sariling buhay pag-ibig. Sa kabila ng pagiging single, napakasaya pa din ni Ana dahil kontento na siya sa pagmamahal ng kanyang pamilya. Noong panahon ng pandemya, si Ana ay nasa kanyang apartment. At dahil sa mga restriksyon, hindi nakapiling ng psychologist ang kanyang buong pamilya. Labis na kalungkutan ang naramdaman ng babae kaya nga nang tinanggal na ang mga restriksyon, agad na umuwi si Ana sa kanilang bahay malapit sa kanyang pamilya. Subalit June 2022, kinailangan nga ng dalaga na bumalik sa kanyang apartment pansamantala dahil sa kanyang trabaho. Sa kabuuan, umiikot lamang ang buhay ni Ana sa kanyang trabaho, pamamasyal at sa kanyang pamilya. Masasabi nga na matiwasay at payapa ang buhay ng dalaga. Subalit ang katahimikan na ito ay tuluyang palang masisira dahil sa isang tao na itinuring na pamilya ni Ana. June 7, 2022 ng gabi, nagtaka na ang mga kapatid ni Ana dahil hindi nila makontak ang dalaga. Ayon sa kapatid ni Ana na si Sandra, sinabi umano sa kanya ng kanyang ate na makikipagkita ito sa buyer ng kanyang kotse. Ngunit kahit gabi na, walang text o chat si Ana kung siya ba ay nakauwi na o kung kamusta ang kanyang naging transaksyon. Ilang beses pa ngang tinawagan at tinext ni Sandra ang kanyang ate, ngunit hindi ito sumagot. Maging sa text ay hindi na nga nagre-reply si Ana. Kinabukasan June 8, 2022, at dahil hindi pa nagre-reply si Ana, nagtungo na si Sandra sa police station upang i-report ang pagkawala ng kanyang ate. Agad namang nagsagawa ng investigasyon ang mga pulis. Kinausap ng mga otoridad ang mga katrabaho ni Ana. At ayon nga sa mga ito, maging sila ay nagtataka dahil hindi uma-absent ang psychologist ng walang pasabi. Ayon naman kay Sandra, hapon ng June 7, 2022, nakausap pa niya ang kanyang ate. Sinabi umano ni Ana na makikipagkita siya sa isang lalaki na tutulong sa kanya na mabenta ang kanyang sasakyan. At ang lalaking tinutukoy ni Ana sa kanyang text ay si Jonathan Torres Campos, 38 years old. Si Jonathan ay asawa ng kapatid ni Ana na sa Pilar at meron silang isang anak na lalaki. Mahigit 10 taon na ang relasyon ni na Jonathan at Pilar kaya matagal nang nakakasama ni Ana ang kanyang bayaw. Wala nga nang nakilala ni Ana si Jonathan, itinuturing niya na itong kadugo at tinanggap sa kanilang pamilya. Sa isang larawan makikita nga nakasama ni Ana si Jonathan kapag merong family bonding ang buong pamilya. Si Jonathan ay nagtatrabaho bilang isang veterinaryo. Pero bukod doon, nagba-buy and sell din ang lalaki ng mga kotse para dagdag sa kanyang kita. Ayon sa mga balita, si Jonathan ang naghikayat kay Ana na ibenta ang kanyang sasakyan. Ibig sabihin lamang nito, si Jonathan nga ang huling kasama ni Ana ng June 7. Agad namang ipinatawag ng mga pulis si Jonathan sa police station upang ito ay hinga ng salaysay. Pagdating nga sa police station, sinabi ni Jonathan na magkasama nga sila ni Ana gabi ng June 7. Dagdag pa ng lalaki, matagumpay ang kanilang transaksyon dahil nabenta nila ang kotse. Matapos iyon, nag-book na daw si Ana ng isang sasakyan. Ayon pa sa kwento ni Jonathan, sinabi niya na siya pa mismo ang naghatid kay Ana sa loob ng kotse na binook nito. Nakita din daw ng lalaki na umalis ang kotseng sinakyan ni Ana bago ito umuwi. Nanindigan nga si Jonathan na ligtas si Ana bago sila nagkahiwalay dalawa. Ayon pa sa kanya, wala siyang alam kung nasaan na si Ana at kung ano ang nangyari sa dalaga. Kasama nga ang pamilya ni Ana, nilibot ng mga pulis ang mga lugar na pwedeng puntahan ni Ana. Ngunit nang nilibot na nila ang lahat ng lokasyon na pwedeng puntahan ng babae, hindi nila ito natagpuan. At sa pagdaan nga ng mga araw, labis na pangamba na ang nararamdaman ng pamilya ni Ana dahil wala pa ding balita ang kanilang buong pamilya kung nasaan na ito. Hanggang sa isang araw, nagulat nga ang buong pamilya ni Ana at ang kapatid nitong si Pilar nang arestuhin ng mga pulis ang brother-in-law ng biktima na si Jonathan. June 14, 2022, pansamantalang idinita na ng mga pulis si Jonathan sa police station matapos nilang makakita ng napakalaking kontradiksyon sa timeline ng mga pangyayari sa mga sinasabi ni Jonathan. Hindi nga makapaniwala ang kapatid ni Ana na si Sandra
sa nangyayari at sinabing hindi nila inaasahan ang pagkakaaresto sa kanyang bayag. June 15 at June 16, ipinakita nga ng mga investigador ang nakalap nilang ebidensya laban kay Jonathan. Ang serye ng CCTV sa apartment complex ni Pilar. Sa kuha nga ng CCTV, 1 minuto bago mag-alas 3, makikita sa entrance ng complex ang kotseng pinaniniwalaang sinakyan ni Jonathan papunta kay Ana. Sa kuha nga ng CCTV, saktong alas 3, makikita sa front desk ng apartment complex si Jonathan na may dala-dalang papeles at payong. Sa sumunod na kuha ng CCTV, makikita na naglalakad si Jonathan sa gusali ng apartment ng kanyang hipag na nasa Unit 203. At bandang alas 6 pasado, nakita naman si Jonathan na lumabas ng unit ni Ana. May dala ng itim na backpack at mahabang kahoy si Jonathan. Nagtungo nga ang lalaki sa parking area at binuksan ang likuran ng isang kotseng itim. Pagkatapos, pumasok sa kotse si Jonathan at minaneho ito palabas ng complex. Sa gate, inutusan nga si Jonathan ng gwardya na ibaba ang bintana at pinalabas naman ng gwardya si Jonathan ng gate pagkatapos siyang kausapin. Pasyado alas 7 naman ng gabi, makikita ang kaparehong kotse na minamaneho ni Jonathan na pumasok ng gate ng apartment complex. Ipinark nga ng lalaki ang kotse sa eksaktong area kung saan ito nakagarahe. Naglakad pabalik si Jonathan at nagpunta muli sa unit ni Ana. At makalipas ang ilang minuto, nakunan nga ng CCTV si Jonathan na naglalakad sa hallway at may dalang malaking itim na plastic. Kapansin-pansin nga na nagmamadali si Jonathan kahit na nabibigatan na siya sa dala-dala niyang itim na plastic. At gamit nga ang search warrant, pinasok ng mga pulis ang apartment unit ni Ana. Nagsagawa nga sila ng luminol test sa buong bahay. Ang luminol test ay isang pamamaraan sa forensic science na ginagamit ng mga investigador upang mahanap ang mga bakas ng dugo sa isang lugar o crime scene. Gumamit sila ng chemical na tinatawag na luminol na ini-spray sa ibabaw ng area na pinaghihinalaang may mga bakas ng dugo. At kung nagkaroon nga ng kulay asul na liwanag sa ibabaw ng area na nilagyan ng chemical, ibig sabihin lamang to may patak ng dugo o bahid ng dugo na pinunasan pero ito ay nag-iwan pa din ng bakas. At tulad nga ng inaasahan, nagkalat ang mga bakas ng dugo sa buong apartment ni Ana. Ibig sabihin lamang nito, may mga nangyaring krimen sa bahay nang nawawalang si Ana. Ang kaso nga ng pagkawala ni Ana ay naging isang kaso ng pagpatay. Mas nilaliman pa nga ng mga pulis ang kanilang investigasyon at itinuring na person of interest si Jonathan, lalo na at siya ang huling kasama ng biktima. At June 22, 2023, nang nagkaroon nga ng update sa kaso, isang lalaki ang nagtungo sa police station at may isinurrender na itim na malaking bag. At ayon sa lalaki, ang bag na ito ay iniwan sa kanya ng kaibigan niyang si Jonathan. At ayon nga sa salaysay ng lalaki, napanood niya ang balita tungkol sa CCTV. Napansin nga ang daladalang bag ni Jonathan. Natakot ang lalaki nang mapansin na ang iniwan sa kanyang bag ni Jonathan ay ang bag na daladala niya nang nawawala si Ana. At nang siyasati ng mga pulis ang laman ng bag, natagpuan nila ang isang kutsilyo na may bakas ng dugo at ilang personal na dokumentong pagmamay-ari ni Ana. Makalipas ang 2 araw, natanggap naman ng mga pulis ang isang tip sa taong tumawag sa kanila. Ayon sa caller, alam niya kung nasaan ang labi ni Ana. Agad namang nagtungo ang mga pulis sa lugar na sinasabi ng nagtip. Nagtungo nga sila sa isang rural area na mahigit 16 kilometers ang layo mula sa apartment complex ni Ana. At pagdating sa lugar, sa isang kanal may mga itim na plastic bag na nakita ang mga pulis at laman nito ay labi ng isang tao. Dinala nga ang mga nasabing labi sa laboratorio at sumailalim sa autopsy at DNA test. At July 7 nang nalaman nga ang resulta ng mga lab tests. Ang natagpuang hiwalay-hiwalay na labi ay kumpirmadong ang nawawalang psychologist na si Ana. Halos madurog nga ang puso ng pamilya ni Ana nang nalaman na wala na ito. Pero pinakamabigat ito para sa kapatid ni Ana na si Pilar. Hindi maiwasan ng ginang nasisihin ang kanyang sarili dahil asawa niya pala ang tatapos sa buhay ng kanyang kapatid na sobrang laki ng tinulong sa kanilang buong pamilya.
At base nga sa autopsy report, pananakal at nagtamo si Ana ng 11 saksak na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Sa investigasyon, nakumpirma nilang matapos patayin si Ana, minaneho ni Jonathan ang kotse ng biktima papuntang Chia upang doon ibenta ang kotse ng kanyang hipag. At nabenta nga ni Jonathan ang sasakyan ni Ana sa lagang 370,000 pesos at ginamit niya nga ang peking pirma ng biktima. Na-recover pa ng mga pulis ang kotse ng biktima at may mga bakas din ng dugo sa loob ng kotse nito. At dahil sa mga ebidensya laban sa kanya, kinasuhan si Jonathan ng homicide at enforced disappearance dahil nga sa pagpatay niya kay Ana. At base sa background investigation na ginawa ng mga pulis kay Jonathan, napag-alaman na madalas mangutang ng pera si Jonathan kay Ana at sinasabi niya ngang ipapagawa niya ito ng kanyang veterinary clinic. Ngunit napansin ni Ana na kahit paulit-ulit niyang pinapahiram ng pera si Jonathan, wala naman itong maipakita sa kanyang clinic. At dito na nagdesisyon ang biktima na sundan at alamin ang kilos ni Jonathan. At sa pagsunod ni Ana kay Jonathan, nalaman ng biktima na may kalaguyo pala si Jonathan at niloloko ang kanyang kapatid. Bukod doon, lubog pala ang suspect sa mga utang dahil ang pera ay ibinibigay ni Jonathan sa kanyang kalaguyo. Dahil sinabi ng lalaki na mabebenta niya ito sa malaking halaga para kahit papano ay makatulong naman ang suspect sa biktima. Ngunit ang hindi alam ni Ana, lahat ng iyon ay patibong lamang pala ng kanyang bayaw. Habang siya ay nasa kulungan, umamin na nga si Jonathan sa nangyaring krimen. Pumayag din siya sa isang plea deal kung saan inamin niya na siya ang pumatay ni Ana at ang kapalit nito ay hindi na lilitisin ang kanyang kaso sa korte. At ayon nga sa suspect na si Jonathan, nagpunta siya sa apartment ni Ana at inamin niya ang tungkol sa kanyang kaluguyo at humingi nga siya ng tawad kay Ana para sa pangloloko niya sa kapatid ng biktima. Hindi umano tinanggap ni Ana ang kanyang sorry at sinabi pa ng biktima na ipapakulong niya si Jonathan dahil sa ginawa ng suspect at dahil sa 1 million na utang ni Jonathan na hindi niya nababayaran pa kay Ana. Dito na umano nagdilim ang paningin ng suspect at bigla na lamang niyang sinakalang biktima. Matapos nga ang pananakal, ginamit ni Jonathan ang mga kutsilyo sa bahay ni Ana upang saksakin at iwalay ang labi ng biktima. Inamin din ng lalaki na pineke niya ang pirma ni Ana upang mabenta niya ang kotse nito dahil nga hindi pa pala ito napipirmahan ni Ana bago niya paslangin. Sinabi pa ng lalaki na nagsisisi siya sa kanyang mga ginawa dahil nadala lamang siya ng bugso ng kanyang damdamin. Bagay na hindi pinaniniwala ng prosekusyon dahil naniniwala silang plinano ni Jonathan ang nangyaring krimen. Si Jonathan nga ay hinatulan ng 28 years sa pagkakulong para sa pagpatay niya sa hipag niyan si Ana. At sa huling balita ng kaso na ito, hindi pa din makapaniwala ang kapatid ni Ana na si Sandra na itinutuloy nilang pamilya si Jonathan ang karumal-dumal na pumatay sa kanilang ate. Kung kayo ang tatanungin, nadala lang ba talaga ng galit si Jonathan o plinano niya talaga ang pagpaslang kay Ana para ito ay pagnakawan? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!